Kung iniisip nyo na ang kape ay ligtas kahit ilang tasa sa isang araw, mag-ingat paglampas ng edad na 50, ang parehong inumin ay maaaring magdulot ng biglang pagtaas ng presyon ng dugo at magpataas ng tsansa ng stroke. Ako po si Dr. Manuel Reyes, neurologist na nakakita na ng daan-daang pasyenteng nagkaroon ng stroke dahil sa mga simpleng gawi na hindi nila akalaing delikado. Isa sa mga pinakakaraniwang kaugalian, ang kape. Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit ang kape ay maaaring magdulot ng panganib sa edad na 50 pataas at kung paano ninyo maiinom ito ng tama at mas ligtas para hindi mauwi sa trahedya ang isang tasa sa umaga. Ang unang epekto ng kape na dapat bantayan ay ang caffeine, na mabilis na pumapasok sa daluyan ng dugo at gumaganap bilang stimulant. Sa sandaling inumin, nagdudulot ito ng temporaryong pagtaas ng presyon ng dugo dahil pinapabilis nito ang tibok ng puso at pinipiga ang mga ugat. Para sa mga kalalakihan, lampas 50, ang natural na flexibility ng mga ugat ay bumababa na. Kaya't ang paulit-ulit na pagtaas ng pressure ay nagdudulot ng microdamage sa lining ng arteries. Ang resulta, mas madaling mabuo ang mga bara na maaaring magtulak sa isang ischemic stroke. Sa pakiramdam ng isang pasyente, ang epekto nito ay maaaring magsimula bilang pananakit ng ulo, biglaang pamumula ng mukha, o pagkahilo ilang minuto matapos ang pag-inom ng kape. Ang ilan ay iniisip na normal ito, ngunit ito ay palatandaan ng labis na strain sa cardiovascular system. Ano ang tamang gawin para sa karamihan ng mga kalalakihan? Wempuanto ligtas ang isang tasa ng kape lamang sa isang araw. Mas mainam kung sa umaga bago magtino, Ito ay sapat na upang magbigay ng alertness, ngunit hindi labis na magpapaangat ng presyon ng dugo. Halimbawa, si Mang Ernesto, 72 taong gulang, ay dating umiinom ng 4 na tasa ng kape araw-araw. Madalas siyang nakararanas ng pananakit ng ulo at pagkahilo sa tanghali. Nang inirekomenda kong bawasan niya ito sa 1 tasa lang tuwing umaga, unti-unting bumaba ang kanyang blood pressure readings at mas gumaan ang pakiramdam niya. Kaya tandaan kung lampas 50 na kayo, ang tamang dami ng kape ay maaaring maging kaibigan ng kalusugan. Ngunit ang sobra ay maaaring maging panganib na tahimik na nagtatago sa likod ng bawat tasa. Bukod sa biglaang pagtaas ng presyon, ang kape ay may isa pang epekto na madalas nakakaligtaan ang impluwensya nito sa platelet activity. Ang platelet ay maliliit na selula ng dugo na responsable sa clotting o pamumuo. Kapag sobra ang caffeine sa katawan, nagiging mas aktibo ang mga platelet, madali silang nagdidikit-dikit at bumubuo ng microclots sa loob ng ugat. Para sa mga kalalakihan na lampas 50 kung saan mas makipot na ang arteries at may posibilidad ng atherosclerosis, ang labis na clotting ay isang malinaw na daan patungo sa ischemic stroke. Sa aktual na pakiramdam ng pasyente, ito ay maaaring magpakita bilang pamamanhid ng braso o binti, panandaliang paglabo ng paningin, o biglaang paminsang pagkautal sa pagsasalita. Madalas itong pansamantala at nawawala pagkatapos ng ilang minuto. Ngunit ito ay tinatawag na TIA transient ischemic attack o mini-stroke. Nababala ng mas malalang stroke na maaaring sumunod. Ano ang dapat gawin? Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ligtas ang maximum na 2 tasa ng kape sa isang araw para sa mga taong walang malubhang sakit sa puso. Kung may hypertension or history ng stroke sa pamilya, mas mainam ang 1 tasa lang sa umaga. Sa halip na dagdagan ng 1 pang tasa sa hapon, subukan ang alternatibong inumin gaya ng green tea na may mas mababang caffeine ngunit may antioxidants na tumutulong magpanipis ng dugo at protektahan ang ugat. Isang halimbawa nito si Ginoong Ramon, 51 taong gulang na nagreklamo ng paminsang pamamanhid sa kaliwang kamay at panandaliang paglabo ng paningin.
Nakasanayan niyang uminom ng 3 pound na tasa ng kape araw-araw. Matapos niyang bawasan sa 1 tasa sa umaga at palitan ng green tea sa hapon, tuluyang nawala ang mga sintomas at bumalik ang kanyang normal na enerhiya nang hindi nangangamba sa pamumuo ng dugo. Kaya't tandaan, ang sobrang kape ay hindi lang nagpapabilis ng tibok ng puso, kundi maaari ring magparami ng maliliit na bara sa ugat. Ang tamang dami, tamang oras, at alternatibong inumin ang susi upang mapanatili ang sigla habang iniiwasan ang stroke. Ang isa pang madalas na nakakaligtaang epekto ng kape ay ang pagiging diuretic nito. Ibig sabihin, pinapabilis ng caffeine ang paggawa ng ihi ng kidneys, kaya't mas mabilis na uubos ang fluids sa katawan. Para sa mga kalalakihan na lampas 50 ang dehydration, ay may seryosong implikasyon, nagiging mas malapot ang dugo. Bumabagal ang sirkulasyon at tumataas ang posibilidad ng clot formation. Kapag masyadong tuyo ang katawan, mas hirap dumaloy ang dugo sa maliliit na ugat sa utak at puso, na nagiging daan sa stroke, anxiety. Ano ang nararamdaman ng isang pasyente kapag dehydrated dahil sa kape? Madalas itong magpakita bilang panunuyo ng bibig, madaling pagkapagod, pagkakaroon ng leg cramps, at minsan ay bigla ang pagkahilo. Para sa ilan, ito ay sinasabayan pa ng iritabilidad at pananakit ng ulo. Ang mga sintomas na ito ay hindi dapat ipagwalang bahala dahil malinaw na senyales ng kakulangan ng tubig sa katawan. Ano ang tamang gawin? Ang payo ng mga espesyalista ay simple. Bawat 1 tasa ng kape, uminom ng 2 baso ng tubig. Sa ganitong paraan, natutulungan ang katawan na manatiling hydrated at nababawasan ang panganib ng paglapot ng dugo. Mainam din na uminom ng 1 baso ng tubig bago pa man ang unang tasa ng kape sa umaga upang maihanda ang katawan. Isang halimbawa rito si Mang Ben, 75 taong gulang, na madalas makaramdam ng pananakit ng binti at paminsang pagkahilo. Nakasanayan niyang uminom ng 2 tasa ng kape araw-araw, ngunit hindi sapat ang tubig. Nang ipinatupad niya ang payo na uminom ng tubig kasabay ng bawat tasa ng kape, nawala ang kanyang leg cramps at mas magaan ang pakiramdam niya sa maghapon. Kaya't tandaan, ang kape ay hindi masama kung may kasabay na tubig. Ang tamang hydration ay hindi lamang nagpapabuti ng sirkulasyon, kundi isa ring simpleng proteksyon laban sa stroke. Hindi lang dami ng kape ang mahalaga, kundi pati oras ng pag-inom. Kapag umiinom ng kape sa hapon o gabi, ang caffeine ay nananatili sa dugo ng 6 hanggang 8 oras. Ito ay nakakaistorbo sa kalidad ng pagtulog. Sa mga kalalakihan lampas 20, ang mahinang tulog ay nagre-resulta sa pagtaas ng cortisol stress hormone, na tuwirang nagdudulot ng mataas na presyon ng dugo at mas mataas na panganib ng stroke. Kasabay nito, bumababa rin ang testosterone, isang mahalagang hormone para sa enerhiya, lakas ng kalamnan, at sexual vitality. Ano ang nararamdaman ng isang pasyente kapag mali ang oras ng pag-inom ng kape? Karaniwang sintomas ay hirap makatulog, madaling mapagod kinabukasan, iritabilidad, at pagbaba ng gana sa pisikal na aktibidad. Sa kalaunan, ito ay maaaring mauwi sa chronic fatigue at mas mataas na risk ng cardiovascular disease. Ano ang dapat gawin? Mainam na uminom ng kape bago mag-sendhannaur ng umaga. Sa ganitong paraan, nakukuha ang energy boost na kailangan para sa araw, ngunit hindi naaapektuhan ang pagtulog sa gabi. Kung nais uminom sa hapon, piliin ang decaffeinated coffee o herbal tea na walang caffeine. Halimbawa, si Mang Ricardo, 60 taong gulang, ay madalas umiinom ng kape bandang 4:00 ng hapon dahil sa pakiramdam ng pagod. Ngunit napansin niyang hirap siyang makatulog at palaging mabigat ang katawan paggising. Nang palitan niya ang kape ng decaf tea sa hapon at nilimitahan sa 1 tasa ng kape,
bago mag-9 ng umaga. Bumuti ang kanyang tulog. Bumaba ang kanyang blood pressure. At mas naging masigla siya. Kaya't tandaan ang kape ay pinakamainam inumin sa tamang oras. Ang pag-inom nito sa umaga ay nagbibigay lakas. Ngunit kapag gabi na, ito ay nagiging kalaban ng hormones, tulog, at kalusugan ng puso. Kung nais pa ring makaranas ng sigla at focus sa umaga, ngunit nababahala sa epekto ng kape, maraming alternatibong inumin na mas banayad at mas ligtas para sa kalusugan ng puso at utak. Isa sa pinakamahalaga ay ang green tea, na naglalaman din ng caffeine, ngunit sa mas mababang antas. Bukod dito, sagana rin ito sa catechins at antioxidants na tumutulong magpababa ng kolesterol at magprotekta sa lining ng mga ugat laban sa pamamaga. Dahil dito, nakakatulong ito hindi lang sa energy kundi pati sa pag-iwas sa stroke. Ang isa pang simple ngunit mabisang alternatibo ay mainit na tubig na may lemon sa umaga. Bagamat wala itong caffeine, ang natural na citric acid at vitamina C mula sa lemon ay nakakatulong magpasigla ng metabolism at circulation. Ito rin ay nagbibigay ng hydration na kailangan ng katawan matapos ang mahaba at tuyong oras ng pagtulog. Mayroon ding herbal teas tulad ng chamomile o ginger tea. Ang chamomile ay nakakapagpakalma ng nervous system at mainam para sa mga lalaking hirap makatulog. Samantalang ang ginger tea ay tumutulong magpasigla ng sirkulasyon at digestion. Sa ganitong paraan, may nakukuhang enerhiya nang hindi naaapektuhan ang presyon ng dugo o pagtaas ng clotting risk. Isang halimbawa nito si G. Alberto. 61 na taong gulang na dating umiinom ng 3 tasa ng kape bawat araw. Madalas siyang makaranas ng palpitation at pananakit ng dibdib. Nang bawasan niya ito sa 1 tasa ng kape sa umaga at pinalitan ng green tea sa hapon, bumuti ang kanyang tibok ng puso, nawala ang palpitation, at mas magaan ang kanyang pakiramdam sa buong maghapon. Kaya't tandaan hindi lang kape ang sagot para sa sigla at focus. Ang pagpili ng alternatibong inumin ay nagbibigay ng parehong enerhiya. Ngunit may dagdag na benepisyo para sa puso at utak, isang simple ngunit epektibong paraan upang manatiling malakas at protektado laban sa stroke. Mga Ginoo, tandaan natin hindi ko sinasabing bawal ang kape. Ngunit pagkatapos ng edad na 60 bawat tasa ay kailangang inumin ng may kaalaman at pag-iingat. Sa tamang dami, tamang oras, at tamang kasabay na tubig o alternatibo, maaari pa rin nating malasap ang sigla ng kape nang hindi isinusugal ang kalusugan ng ating puso at utak. Hindi ito tungkol sa pagtigil ng kape, kundi tungkol sa muling pagkuha ng kontrol upang manatiling malakas, malinaw ang isipan, at buo ang tiwala sa sarili. Hindi pa huli ang lahat. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang, 1 tasa na may disiplina, 1 basong tubig, o 1 bagong alternatibong inumin. Ang maliit na desisyon ngayon ay maaaring maging proteksyon laban sa isang malaking trahedya bukas. Kung nakatulong sa inyo ang mensaheng ito, mag-iwan ng komento na 120 para ipakita na handa kayong alagaan ang inyong puso. I-share ang video na ito sa inyong kapatid, kaibigan, o ama na lampas pimbans upang sila man ay maprotektahan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel Katawang Alerto para sa mas malinaw, makatao, at maaasahang payo pangkalusugan para sa inyong edad.